Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary, Lecture 4 of Pastoral Epistle or Pastoral Theology, 1 Timothy chapter 4, God's Man of Truth and Integrity. So, makikita natin sa chapter nito kung ano yung portrait. So, chapter 3, yung qualifications. So, chapter 4, dito pinapakita ni Apostle Pablo yung isang pastor, yung isang manggagawa, kung ano yung portrait, ano yung sinasabi yung kanyang integrity, okay, yung katotohanan na dapat dinadala niya at yung integridad na kanyang dapat dalhin. Ang integrity, kapag ito nasira, so hindi na ito maibabalik. Kaya sa ministry, sabi ng isang pastor, ang kailangan natin sa ministry ay integrity. Kaya doon sa isa sa mga qualification na tatandaan nyo, na bilang isang manggagawa ng Panginoon, bilang isang pastor, dapat hindi ka tinitingnan ng tao bilang isang chief. O yung tipong pag tinignan ka nila, ay pastor, mukhang pera yan. Hindi dapat ganun, okay? Hindi magiging dahilan yung situation ng isang pastor o anumang pagkakataon para ma-cheapen yung kanyang credibility o yung tinatawag na ma-cheapen yung gospel. So, kasi gospel ang dinadala natin eh. Now, God's Man of Truth and Integrity. Nawawala. So, ako lang, nagkakaroon ako ng problema sa... hindi pala to. Sorry. Ayan. So, let's have short review. 1 Timothy chapter 1, pinag-aralan natin yung contending for the faith. And then chapter 2, instruction for public worship. Then in our lecture 3, 1 Timothy chapter 3, yung qualification for leaders. And this very moment, we will talk about chapter 4, God's Man of Truth and Integrity. So this is the outline. We have two sections. Section number 1, from verse number 1 to verse number 5. It's about false doctrine in the end times. Mga maling katuruan sa mga huling araw. And then the second section in verse number 6 to verse number 16. Okay? Instruction in ministry for Timothy. So, let's dive in chapter 4, verse number 1. First section is false doctrines in the end times. Now, ang dami, 2 Peter chapter 2, ang daming mga scripture verses sa Biblia kung saan in the later times or end times, maraming mga false prophets na maglalabasan. They were so prevalent today. So, a warning from the Holy Spirit. Verse number 1, now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil. Now the Spirit speaketh expressly. It means Paul especially marked this as a revelation from the Holy Spirit. So, ginagabayan ng banal na espiritu si Apostle Paul na sinasabi niya that in the latter times, sa kauli-huling araw, some shall depart from the faith, o yung tinatawag nating apostasy. Paul knew certain dangers would mark the latter time. So this is the danger of apostasy, yung some will depart from the faith. Ang ibig sabihin ng apostasy hindi yung backsliding, no? Pag sinabi nating apostasy, sabi ng Bible, umalis sila sa atin sapagkat hindi sila kabilang sa atin. So, nakasama natin sila sa church, but from the very start, hindi talaga sila saved. Hindi ibig sabihin na saved sila, tapos nawala yung kaligtasan nila. Hindi po ganun, ano? Pag sinabi nating apostasy, nakasama natin sila, pero from the very start, hindi talaga sila nagkaroon ng kaligtasan. So, apostasy, depart from the truth, the danger of deception, yung deceiving spirit or seducing spirits in King James Version, and the doctrine of devils, the danger of false teaching, the doctrine of demons. So notice, some shall depart from the faith. Hindi sinasabi all shall depart from the faith. Some. Because of the danger of the latter times, if Timothy were to remain a faithful minister to God's people, he must keep a dead reckoning on the truth. Yung tipong tinatawag natin sa ating mga Baptist na kailangan ipukpok natin yung doktrina. Ayun ang gawain nating mga mangangaral. That is the faith. If it were lost, not much else really matter. Kapag ang isang simbahan napaka-shallow na, hindi na tinuturo ang doktrina,
hindi na tinuturo yung mga hard doctrine. For example, si Timothy Keller, isang sikat na speaker, keynote speaker sa Amerika, isa siyang Presbyterian. Napakatalinong tao, okay? Pastor ng Presbyterian. Pero, ang sabi niya, kapag ang tao mamatay, who is he to judge kung mapupunta siya sa impyerno o mapupunta siya sa langit? Parang it seems na merong secret si Lord, meron siyang secret ways. Parang yung ibang mga tao na hindi nakakilala kay Jesus Christ, mapunta sila sa langit. So, that is not the truth. So, hindi yun sinasabi, tinuturo ng Biblia. Yun nga, mahirap siya masyado matatalino, no? Gumagawa na sila ng sarili nilang doktrina ayon sa kanilang speculation. So, when we say the faith, okay, depart from the faith, this doesn't mean losing the ability to believe. Sa Bible, again, pag sinasabi natin sa Bible, pag nakikita nyo yung article muna bago yung faith, it means, okay, it describes the essential teaching of the Christian faith. Yung kabuuang pananampalataya ng Christianismo. The doctrine about Christ, the doctrine about the second coming, the doctrine about hell. Yun yung sinasabing the faith, okay? Yung pananampalataya. Hindi yung pananampalataya na ng tao, okay? Yung ability to believe. That's not what the faith means here in this verse. So, in the Bible, specifically in Ephesians, when we say the faith, okay, it is the essential teachings, yung mga fundamental doctrines of Christian faith. So, when some depart from the faith, they are abandoning the essential teachings of Christianity. Kapag ang isang mananampalataya o isang tagapagturo nagsabi na si Jesus Christ ay kalahating tao lang, kalahating Diyos, so isa na yon sa mga apostasy. Nagde-depart na siya sa tinatawag na the faith. Nagsasabi na walang impyerno, so lalo na mga major doctrines in Christianity, that is considered as departing from the faith. So again, this hindi to about backsliding, no, it is about apostasy. Pero in some sense, okay, sa ibang mga scripture din sinasabi din na dadating ang marami talagang mga manlalamig, okay, makikita natin yan sa mga epistles ni Paul. Okay, but this doctrine is about apostasy. This verse is about apostasy. So, deceiving spirit or seducing spirit, this refers to demonic spirit, angelic beings who have rebelled against God, okay, who seek to deceive men and women and to entice them away from the truth. So, ewan ko, no, kung napapanood nyo yung, marami sa internet ngayon yung Kabungkal ba yung pangalan nun? Search nyo mamaya, si Kabungkal. Ito si Kabungkal, maloko to. Nagtuturo siya ng healing water. Okay? Search nyo mamaya, healing water. Tapos maraming pumupunta sa kanya mga tao, nagbabayad sa kanya ng pera, maraming naniniwala. Ito pong katulad ng mga taong ko, ito po ay tinatawag ng mga deceiving spirit, seducing spirit. Mga doktrina po na galing, marami naman ang naniniwala at nakapagpatayo pa nga siya ng bahay. Okay? But, my assessment is, alam niya na nanloloko lang siya. Okay? Maybe yung mga taong pumupunta doon ay bayaran lang para lang magkaroon ng content, kumita ng pera sa YouTube. So, yan kasi ang prevalent ngayon. Isusuko ang integridad para sa pera. So, that's one of the example of deceiving spirit. Okay? Marami yan. Mga tarot cards, iba't iba pa. Doctrines of demons. They speak of the specific teaching of the deceiving spirits. Demons are theology majors and have system of doctrine. So we find the first demonic doctrine in Genesis chapter 3. What is that? There, Satan, the old dragon, the old serpent, speaking through a serpent, taught Eve, "You will not surely die, for God knows that in that day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God." Since then, every demonic doctrine has found its way back to its root, the idea that we can be gods. Yung doktrina, yung katuruan, yung idea na tayo ay pwedeng maging Diyos, doktrina po yan ng Diablo. Katulad ng mga Mormons, okay? Yung kanilang katuruan na si God the Father ay Diyos dati, ay tao dati na naging Diyos, at tayo din ay mga maliliit na Diyos. At kapag tayo ay nabuhay na matuwid, tayo ay magiging Diyos. That doctrine came from the devil, the doctrine of devils or the doctrine of demons, and operate independently from God. Diba?
So it is hard to say if there is more false teaching today, or if it is merely a case of modern technology being able to spread the lie better. Diba nga, sabi nga nila, ay dahil kasi sa technology, kung bakit yung mga maling katuruan mabilis mag-spread. But we need to understand this old saying. A lie travels at top speed while the truth goes on foot. Yung kasinungalingan, pag ito'y humayo, talagang napakabilis. Di ba ganyan yung chismis, di ba? Napakabilis kumalat. Pero yung katotohanan, ang hina ng internet, nagko-connect yung video ko, no? Yung katotohanan, mabagal lang. So, that is true today. Hindi lang dahil sa social media. Kahit noon pa man, wala pang social media, ang kasinungalingan, mabilis talaga. Okay? So, let's continue. False doctrine in the end times. In verse number 2 to verse number 3, it talks about the nature of their departure from the faith and embrace of the doctrines of demons. Ano ba yung nature ng mga taong wala na sa pananampalataya at iniyakap yung doktrina ng diablo? Ito po, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So it means, speaking lies in hypocrisy, this described as who depart from the faith, yung mga umalis sa pananampalataya, mga hindi talaga ligtas. This certainly points to the ones who willingly embrace falsehood to justify their sin or pride. But it also refers to those who claim to teach the Bible while just using it to support their own ideas or agendas. Kaya nga may sa theology, the way of interpreting the Bible, meron tayong tinatawag na exegesis, tsaka eisegesis. Exegesis, yun yung ginagawa natin ngayon. Verse by verse, contextually, word meanings, okay? We consider the context. Kung ano yung tinuturo ng Biblia, inuhugot natin kung anong ibig sabihin. Pero ang mga kulto, ang mga hipokrito, itong mga nag-depart sa pananampalataya, they're doing eisegesis. What is that? Iso, it means you're putting on your agenda, your ideas, your doctrine. Umahanap ka sa scripture ng para ma-satisfy kung ano yung ideas or agendas mo. So that is one of the nature of departure from the faith o mga hindi talaga mananampalataya. So when yung die, having their conscience seared with an hot iron. Sa Tagalog, may mga manhid na bunhi. So yung in ancient time, yung pag sinabi nating Paul refers to the ancient practice of branding a criminal on the forehead with a distinguishing mark. Okay? For this, it was not their forehead that was branded with a hot iron, but their conscience instead. Diba? Itong mga taong itong mga false teachers, mga apostasy, mga hypocrisy, hindi yung forehead nila ang may branded na kung ano mang branded nila, kundi yung kanilang puso, yung mga budhi nila ay manhid o napakamasasama. Their conscience, which at one time would have convicted them to their departure from the faith, now doesn't reply at all. It is as if nerve endings of their conscience have been burnt over and are dead to feeling. Manid na, wala nang pakiramdam. Okay? Kasi, from the very start, they were unregenerated. So, in verse number 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Okay? Ano yung forbidding to marry? Nung panahon nila, ang akala nila, diba, mas magagamit sila na, yung mga eunuchs, natin alam niyo yung mga eunuchs, yung mga nagpapaputol, okay? Yung mga walang asawa, they think in their time na sila yung mas malapit sa Diyos, okay? At hindi ka magiging effective sa ministry kapag ikaw ay merong asawa. That's why, this is a very legalistic view. Forbidding to marry. This describes the legalistic teaching of those who have departed from the faith. They thought that it was by following this list of man-made rules that one was justified in God's sight. So ito lang yung mga example. Forbidding to marry, diba? And commanding to abstain from meats. That you would be more holy to God if you didn't marry and if you do not eat certain foods. Tayo, diba? Meron tayong kalayaan. I-explain niya sa verse number 4. Don't think that if we sacrifice something for God, such as the right to marry or to eat certain foods, then He owes something to God. Ito nga
wag nating iisipin, okay? Etong prinsipyo na to, wag nating kakalimutan lahat at itong ituro natin sa ating mga tinuturuan. Wag nating iisipin na pag may binigbigay sa tayo something kay Lord, ay meron ng pagkakautang sa atin si Lord. Okay? Pag ginawa mo to, meron ng pagkakautang sa si Lord. Parang nilalagay mo siya sa isang place na, Lord, dahil ginawa ko to, dapat gawin mo to sa akin. No. We are just a creator and we are redeemed by the blood. Pagmamayari tayo ng Diyos. Kung ano yung hinihingi niya, karapat-dapat kasi yun. Kasi dahil ginawa niya tayo at iniligtas niya tayo. So, this set of list, man-made rules, hindi magiging dahilan para ang isang tao ma-justified o maging mas malapit. Okay? O maging mas matuwid sa harapan ng Diyos. Ito kaya yung mga kulto, work salvation. Anong common ground ng dating daan Iglesia ni Cristo, Mormons, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists? Ano mong common ground nila? Okay? Para maligtas ka, hindi sapat ang pananampalataya. Hindi sila naniniwala sa faith alone. Okay? Hindi sila naniniwala sa faith alone. Ayan ang kanilang common ground. Pare-parehas lang sila. Ang daming bawal. Okay? So, kung nakikita niyo itong halal, di ba yung ibang mga groups na hindi kumakain, ibang mga tao, kapag walang tatak na halal, hindi sila kumakain. Kasi nga, baka hindi sila tanggapin ng tinatawag nilang may kapal. Okay, verse number 4. Makikita naman natin dito yung refutation, yung refute, okay, ni Apostle Pablo sa mga legalistic, sa mga taong to. So, for every creature of God is good. Okay? Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Regarding what we eat, kung ano man kinakain natin, we can eat all things. Pwede natin kainin lahat. We receive things rightly when we receive them with thanksgiving, with an abiding sense of gratitude towards God. We receive the blessings of food, shelter, and comfort as gift and not as rights. Kaya nga, this issue was settled once for all when God spoke to Peter in Acts chapter 10. Review Acts chapter 10 kung saan yung si Peter, nakita niya yung vision. He was fall into trance. Okay, nawalan siya ng malay, nakita siya ng vision na yung mga four-footed beast, yung mga unclean foods na they considered as unclean foods, pinakain sa kanya ng Diyos. Sinagot niya yung Diyos, Lord, hindi ako kumakain ng mga dudumi. Pero ang sabi ng Diyos, wag mong tawaging mga madumi yung mga nilinis ko na. So, and nothing to be refused when we are not limited by any kind of diet, we may eat does not make us more righteous before God. Hindi, sabi ng Biblia, hindi nagpapadumi sa tao kung ano yung ni Jesus Christ, kung ano yung pumapasok ka sa kanya, kundi kung ano yung lumalabas sa kanya. So, in verse number 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. Kaya nga, napaka-importante ng pagpe-pray natin ng sa pagkain. Okay, pagbibigay pasalamat sa ating Panginoon before we eat in every meal. So, that's the outline or that's the content of our first section, God's man of truth and integrity. Let's continue. That's the outline of our first section, and then let's begin. Let's continue. Instruction in ministry for Timothy. Ito maganda. Nagbigay si Apostle Pablo ng mga instruction sa buhay ni ni young Timothy, yung kanyang panawagan at ano yung mga dapat niyang i-prioritize at ano yung mga dapat niyang pagkaingatan. Yun nga yung tinatawag nating integrity. Okay? Integrity. Napakahalaga nito sa atin. So, instruction in ministry for Timothy. So, how to tell you are fulfilling your calls? Sa atin ba? From the Word of God, paano ba natin masasabi na nagagawa natin yung ating panawagan? Nagbigay si Apostle Pablo. So, okay? Kung paano natin masabi na na-fulfill o nagagawa natin yung panawagan natin. So, let's read verse number 6. If thou put the brethren in remembrance of these things. Sa madaling salita, kung ipinapalaala mo to sa mga kapatiran, kung itinuturo mo to sa kanila, kung ini-instruct mo to sa kanila, ano yon? Yung mga doktrina, okay? Balik tayo sa chapter 1 hanggang chapter 3. Okay? Ayan yung these things, lahat ng doktrina sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang letter. Kung ipinalalahanan mo, itinuturo mo ito, if thou put the brethren in remembrance of these things,
thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Ikaw ay mabuting minister ng ating Panginoong Jesucristo. Or in other words, na-fulfill mo. Ayan yung nawawala yung aking slide sa internet siguro. Nagagawa mo yung panawagan mo. Notice that the pastor's job is primarily instruction of the brethren. Palalahanan at i-instruct. Ito nga yung instruction and to remind them. Ano yan instruction. Sa batang Kristiyano, instruction. And then remind them. Instruction, remind them. Instruction, remind them. Sabi nga na iba, yung mga matatanda na sa pananampalataya, hindi mo na, yung instruction, alam na nila yun Pero, hindi ibig sabihin hindi na natin i-instruct. Ang kailangan sa kanila, to remind them. Remind them. Kaya sa Bible, si Lord, bago sila pumasok sa promised land, pinapalahanan sila, huwag kayong makakalimot pag nandun na kayo, pero nakalimot pa rin sila So, if the minister does not instruct the brethren in these things, then is it really a good minister of Jesus Christ? Kaya kapag ang isang pastor, kapag isang mangaral, tinawag ng Panginoon, pero hindi faithful sa pangangaral, sabi ng Bible, preach the word in season, out of season. That is our work. Okay? Yan ang ating trabaho. And then, when we teach, kaya nga ito, sabi ni pastor, may isang pastor na rin kung mag-preach. Kapag, di ba, minsan, yung mga pastor daw, natatakot sila magturo ng giving, yung mga giving sa church, di ba, tithes, offering, meron pang first fruit, meron pang love offering or mission, tapos yung may iba't ibang mga giving. Sabi niya, hindi ako natatakot. Ituro yun. Okay? And then, ituturo mo because that is your work. Kaya, wag tayong matatakot ituro kung ano yung dapat nating ituro. Kasi yun yung trabaho natin. Either tanggapin ng tao or hindi tanggapin ng tao. It is also important to say that instruction should be understood in a broad sense, not as only a classroom-style teaching or Sunday preaching. Jesus instructed his disciple with his presence, life, and practice as well as with words. Ngayon, syempre hindi lang tayo turo ng turo. Dapat yung tinuturo din natin, pinapamuhay din natin. Okay? Again, sa pastoring, it's not just about teaching and preaching, Brother Anjo. Kahit gaano pa kapakagaling mag-preach, kabisado mo from Genesis to Revelation. Pero yung mga tao, hindi nila nakikita sa buhay mo. Ba? Sabi ng Bible, we are living epistle Kaya naman, makita nila, pastor, ikaw nga nagtuturo Pasabi-sabi ka pa ng Greek word, alam mo pa yung context. Alam mo yung ibig sabihin ng Bible, ba't hindi namin nakikita sa'yo? Wala kami, hindi namin mapamarisan. Wala kami pamarisan kasi ikaw nga nagtuturo, hindi namin makita sa'yo So, like Jesus Christ, He teach the doctrines of God, the Father, with His presence, okay, sa kanyang presensya, yung kanyang buhay, pinakita ng ating Panginoong Kristo at ganoon din ng mga apostol, pinapractice niya and with His words. So, nourish up in the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. May pakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Yung tipong nagpipreach ka ng kapatid, magalak tayo, diba? Pero malungkot ka, ganoon, hindi mo pinamumuhay. Pero maipakita mong pinalakas ka ng mga turo. Yung mga turo, tayo yung unang ma-rebuke, tayo yung unang mabe-bless, makikita sa atin yan ng tao. And then, sa pananampalataya at sa mabuting aral na yung sinusunod. If Timothy will be a good minister of Jesus Christ, he himself must remain anchored in God's Word, carefully following the good doctrine. So, maging totoo yung salita ng Diyos sa buhay natin at makikita yan ng mga tao. Verse number 7 to verse number 10. So, this is keeping your priorities right. So, Apostle Paul instruct young Timothy, Pastor Timothy, not just how to tell, paano mapakita na siya, nagagawa niya yung kanyang panawagan,
But in verse number, and also in verse number 7 to verse number 10, keeping your priorities straight. Ano ba yung mga priorities? Okay? Verse number 7, but refuse profane and old wives' fables. Huwag mong paagsayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. The priority must be on God's word, not on the words of man. Kaya nga, itinuturo ko sa inyo yung tinatawag nating exegetically, a way of preaching. Ito yung passage ng Bible, ituro mo. Okay? Yung mga illustrations na ginagamit natin, yan ay magsusuporta dun sa point na tinuturo ng Biblia. Hindi yung preaching mo punong-puno ng illustration. Wala nang salita ng Diyos. No. We use illustration just to prove or just to support, just to illustrate what we are trying to say. Kung ano ang gustong sabihin ng salita ng Diyos. Hindi din yung wag tayo yung maging mga ngaral na pupunuin natin ng jokes yung ating preaching, pupunuin natin ng story, pupunuin natin ng illustration. Yes, jokes, illustration, story is good. Pero dapat, mas marami ang salita ng Diyos. Huwag kong pag-aksayahan. So, ang mga alamat na walang halaga. The priority must be on God's word, not on the words of man. Paul cautioned Timothy to keep focus on the word, not on the things that come from man. Kaya nga hindi tayo nag-preach from dictionary, but from the Bible. The greatest effort must be put in God's word, not man's word. Minsan din, hindi yung ating mga sariling pananaw. Meron tayong mga sariling pananaw na hindi naman sinabi ng Bible na tama, hindi din sinabi ng mali. Okay? So, we need to preach the word of God. Okay? So, how about and exercise thyself rather unto godliness? Okay? In ancient Greek and Roman culture, put a high value on a physical exercise. Paul tells Timothy that the same work and commitment the others put towards physical exercise should be put toward the pursuit of godliness. Pag pastor ka, okay, pag mangangaral ka, dapat you exercise godliness. Mas madaming time na nagbabasa ka ng Bible, mas madaming time na nakikita ng mga members na yung pinopost mo sa Facebook is about Word of God. Pero ngayon, yung ibang mga ngaral, mga pastor, anong mas maraming post nila sa Facebook? About sa pag-mekaniko, about sa motor, about sa bike, about saan? About sa mga jokes, hindi po ganun. We need to exercise godliness. We need to reflect kung makikita ng mga tao talaga. Okay? Kung kung yung mga hilig natin, dapat mas hinihiligan natin yung kung paano natin pagbubutihin yung ating sarili sa kadyusan. Okay? Katulad ito, in-illustrate yung pag-exercise. Physical exercise should be put toward the pursuit of godliness. For bodily exercise profited little, in that it has some value, or the idea can be translated, bodily exercise is good for a while, but while exercising unto godliness is good for eternity. Diba tayo, nag-exercise tayo. It's good for us. In this world, maganda yung health natin. Okay, that's good na nakakapag-exercise tayo. So, ang point dito ng Apostle Pablo, yung ating pag-exercise ng godliness, yung pagiging maka-Diyos, how you spend your time with God. Okay? Dapat yun ang mas marami nating pinagtutuunan ng pansin. Sapagkat yung mga bagay na yun yung magka-count in eternity. Okay? So, but godliness is profitable unto all things. Ayan, but godliness is profitable unto all things. Ang kadyusan, okay? Yung pagiging sineseparate mo yung sarili mo sa mga kung ano mang bagay na walang kwenta, na mga hindi naman nakakatulong sa atin. It is profitable unto all things, having promise of the life that it is now, and of which is to come. So, Paul here explained the value of godliness both in the present sense and its eternal sense. So, merong value yung ating pagsunod sa Panginoon, pagiging maka-Diyos sa buhay na to, at hindi lang sa buhay na to, kundi sa ating pangalawang buhay o for eternity. Godliness make the life that is now better, and we should not hesitate to believe it and to tell people this. Parang ganito, kapag ikaw namumuhay ka sa tama, mas okay yun kaysa namumuhay ka sa mali.
yung pamumuhay natin na tama, okay? Magiging mabuting sitwasyon natin. O, hindi ka gumagawa ng mali, hindi ka gumagawa ng masama, mga criminal case o ano mga bagay. So, nagiging dahilan para mas mapabuti yung pamumuhay mo ngayon. At hindi lang yun, kundi sa eternity pa. So, yun, that's what Apostle Paul is trying to say. And, though godliness does not make this life most comfortable, syempre, di naman sinasabi natin na kapag ikaw ay maka-Diyos, magiging komportable na yung buhay mo, magiging mayaman ka, magiging masaya ka, or easiest in the life that now is, or magiging mas okay lahat. Okay? It is undeniably makes the best, the most contented, and the most fulfilling life one can live in this world. So, though hindi man mangyari sa iyo yumaman ko o maging kung ano ka man katulad ng iba, sinasabi ng salita ng Diyos na mas magiging okay. Parang ano yan eh, parang nakakuha ka ng regalo, ng magandang regalo, pero sa mga susunod, may mas magagandang, parang ganito lang. I-illustrate ko na lang sa inyo sa St. Peter. Okay? Kapag ikaw, meron kang life plan sa St. Peter, halimbawa, ikaw ay namatay, insured ka. Okay. Merong sure na merong makukuha yung pamilya mo. At ang pinakamaganda pa doon, bayad na yung ano mo, yung kabaong mo, yung service, tapos yung memorial mo, bayad na lahat. Parang down payment lang yung parang maganda na yung pamilya mo na bigyan ng pera. Pero mas maganda din na wala na silang ginastos. So ngayon sa buhay na to, 'di ba? Napasok pa yung St. Peter. Sa buhay na to, okay. Pero mas maganda pa yung ating bunga pagdating ng araw. So, because we trust in the living God. Let's read verse number 9. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These words, we trust in the living God, this is to be the great motto of the Christian life. Even as David challenged Goliath in the name of the living God. So our trust in the living God empowers us to accomplish great things for His glory. And then, who is Savior of all men? Hindi sinasabi ng talatang ito na ang buhay na Diyos ang tagapagligtas, especially of those that believe. This emphasizes the idea that the priority must be kept on the message of Jesus. Again, Jesus is the only way in heaven, no other than Jesus. Walang anumang pangalan sa silong ng langit na makapagligtas sa sangkatauhan, kundi ang Panginoon sa kasunod lang. It isn't that all men are saved in the universalist sense. When we say universalist sense, may mga nagtuturo na dahil si Kristo namatay na, kahit ang tao hindi na maniwala, ligtas na lahat. No. Ang sabi ng Bible, especially of those that believe. So, merong response sa truth, kundi yung maniwala. Now, this is the last point under the second section, instruction in ministry for Timothy. Personal instruction. Now, maganda to. Basahin natin. Let these things command and teach. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, exhortation, and to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and to the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let's read in Tagalog. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan at sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu ng Diyos o Espiritu Santo na ibinibigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ang mga pinuno ng iglesia sa kanilang kamay. Sagwa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pagkaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka
pati na ang mga nakikinig sa'yo. Now, so the word these things command and teach. These things command, this is the note of authority. Timothy was not to enter the pulpit with speculation, opinions, or theories of men. He was to fearlessly proclaim God's word as a command and not give into the fear of man. So, these things command and teach. Diba? Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Ituro mo at ipatupad. Then, yun nga yung ipinupush natin. Diba? Yung mga kapatiran, hindi lang natin tinuro, kundi ini-encourage natin sila na gawin nila kung ano yung tama, kung ano yung isundin nila, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Let no man despise the youth. What do you mean by this? Diba? Sabi sa Tagalog, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Let no man despise the youth means because Timothy was young, scholar says that Timothy is 30 to 40 years old on that time. So 30 years old, no? Ayun yung malapit. He was vulnerable to the errors of youth which bring the often justified criticism of those older. Parang, bata ka pa kasi kaya ganyan ka. Pero sabi na Apostol Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka ng mga ninuman. To address this, Paul called him to live a life that was so godly that no one can despise his youth. Kapag tayo, mamuhay tayo ng matuwid, ng tama, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, walang sino man ang pwedeng humamak sa atin. O yung ipagsawalang bahala tayo. O ichapwera lang tayo. O kahit yung mga matatanda o yung mga bata man, diba? Hindi nila pwede tayong i-disregard. Kaya nga ito yung problema eh. Kapag ang mga ngaral bata at matanda yung mga nakikinig, para bang ayaw nilang paniwalaan yung mga bata. Yung batang mga ngaral. Pero ito ang atong sasabihin. Kung ang sila, halimbawa, 70 years old na, 60 years old, 50 years old, pero ang salita ng Diyos, hindi naman ang tinuturo natin yung words natin eh, yung prinsipyo natin. Ang tinuturo natin, yung Word of God na mas matanda pa sa kanila. So, kung tanda na lang ang usapan, ay wala silang panama sa salita ng Diyos. Kaya nga, we're just a messenger, di ba? Tayo ay tagapag-aral lang. Kaya pag ikaw, batang mangaral, wag puro prinsipyo mo o experience mo yung ituturo mo. Though experience or life testimony kung anong ginawa sa'yo ng Panginoon, maganda din. Okay, but we need to remember, testimony, life experience is not the Word of God. Okay? So, magiging dahilan ito para mas yung salita ng Diyos. Pero, alam mo yon sa ibang mga group, okay, mga evangelicals, di man sila nag-preach ng Word of God. Preach lang sila kung ano nangyari sa buhay nila. Buti ng Panginoon sa akin. Isang oras na nagkikwento lang kung ano nangyari mula Monday hanggang Saturday. Hindi po yun Word of God, mga kapatid. Okay? Ang sinasabi ng Bible, ituro natin yung Word of God. Though yung mga life testimony, maganda din, pero hindi po yun na yung salita ng Diyos. So, this meant that Timothy and every godly servant of God should be an example in what they say. Okay? Sabi, maging example, but be thou an example of the believers in word, kung ano yung mga sinasabi natin. In conversation. When we say conversation, hindi yung, hindi yung use of our English about yung definition ng conversation ngayon, no? Hindi. Ang ibig sabihin nito ay yung ating conduct, yung ating behavior, okay? Kung ano yung ating ginagawa. Maging example tayo sa ating salita, mag-example tayo sa ating behavior, in their love, in charity, in spirit, or in attitude, in their faith, and in purity, sa kadalisayan. Ayan. Kaya Brother Anjo, napakahirap magpastor, di ba? So, pag talagang tinignan natin yung salita ng Diyos, Lord, parang hindi ko kaya. Ay, sa tulong ng Panginoon, kakayanin po natin to. Ngayon, napakaganda ng mga gantong suntok din sa akin to. Napapalalaan din ako na, sa mga sinasabi mo, mag-ingat ka. Dapat mag-example ka. Yung behavior mo, example ka dapat. Yung pag-ibig mo, dapat yung pagpapatawad, nakikita nila. Yung attitude mo, yung pananampalataya mo, o yung in the sense of faithfulness, yung katapatan mo. Ang hirap kaya sundin ng isang leader na hindi faithful, yung tapat, yung minsan tapat, minsan backslide naman, tapat, yun. Ihihirap nun. Ikaw nga, hindi ka tapat, hindi ka faithful, wala kang sense of faithfulness. Paano kami susunod sa'yo?
So, neglect not the gift that is in thee. It is about Timothy was warned to not neglect the gift that God has given. This shows that there was definitely the possibility that gifts and abilities in him could be wasted for eternity. So tayo may mga gifts and talents na binigay sa atin ng Panginoon, huwag nating i-neglect o huwag nating pabayaan o huwag nating hayaan na hindi natin gamitin sa gawain ng Panginoon. Ito nga yung masakit. Ang daming mga talentadong baptist ngayon, mga Kristiyano, pero pinapagamit lang sa mga walang kabuluhan. Okay? So, how about to reading and exhortation and to doctrine? So, till I come, habang, di ba, again, kasi nga, ang context nito, ano yung ibig sabihin ng till I come? Di ba, dapat si Apostle Paul pupunta doon. Iniwan niya doon si Timothy sa Ephesus. Tapos si Apostle Paul, hindi siya makabalik. Sabi ni Apostle Paul, hanggang wala pa ako dyan, till I come, give attendance. Pagtuunan mo napansin yung pagbabasa, exhortation, panghikayat, to doctrine. To reading, to exhortation, to doctrine. These are the things that Timothy must give attention to. Each of these things are centered on God's word. He must give attention to these things in both his private life and his public ministry. So, ikaw, kahit natin magbasa yung tao, dapat ikaw nagbabasa ka din. Ni-encourage mo sila, tinuturo mo ng doktrina. Kaya nga, ang gawain natin, mga ngaral, magbasa, mag-aral, magbasa, mag-aral. So, eto naman, with the laying on the hands of the presbytery. Now,